po sa ating lahat. Amen. Sige po, inaanyayahan na pong tumayo tayong lahat upang makapanalangin tayo. Pero bago po ang lahat, pwede po bang tapikin natin ang ating mga katabi na good morning. Salamat at inuna mo ang Panginoon ngayon. Hallelujah. Sige po. Tayo ay manalangin. Hallelujah, Father God. We glorify your name, O God. We praise you. We honor you. And Lord, we thank you po sa araw na ito na ibinigay niyo po sa amin. Sa magandang linggo, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin. And Lord, salamat po sa biyaya. Salamat, Panginoon, sa nagdaang linggo kung saan naging matagumpay kami, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa pagsama ninyo. Lord, I don't know kung ano po ang dala ng bawat isa ngayong umagang ito dito sa simbahan ninyo. But Lord, I hope and pray, Lord God, makita mo ang aming mga puso. Makita mo, Lord God, yung puso namin, Lord God, na handang umawit, handang makinig, handang magpakumbaba sa inyo, Panginoon. And Lord, as we praise you, as we sing songs to you, Lord God, dalangin po namin na ito po ay tanggapin niyo, Lord God. We pray, Lord God, na lahat po ng aming aawiting, lahat po ng aming sasabihin, lahat po ng aming babanggitin, Panginoon, ay mag-glorify ka, Panginoon. And Lord, maramdaman ka po nawa namin. Be with us, O God, Holy Spirit. And Lord, sa pagpapatuloy sa pagsisimula, Lord God, ng aming pag-aawitan, sa iyo lamang po ang papuri, sa iyo lamang po ang pinakamataas na pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. We give glory to the Lord. Amen. 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 Hallelujah. Yan. Alam nyo na yung sayaw na to eh. Napakita na to before. Di ba? Pwede kayong gumaya. Are you, Lord? It's your word. It's your love. Oh, how glorious are you, Lord? It's your power. It was your cross that saved me and rescued me. Just a moment there to set me free. I give you
Hallelujah. Amen. We give glory to the Lord. Amen. 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 At naniniwala po ba tayo na ang ating mga buhay ay nasa Panginoon na? Amen. Amen. Our life is in the Lord. Our strength is in the Lord. Amen. Lord, my strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, Minsan pa. my life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. In you, it's in you. In you, it's in you. In you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh God. Salamat, Panginoon. Oh, Jesus. Salamat sa pagtawag niyo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, we are not worthy. But you called us, Panginoon. Tinawag mo kami, Panginoon. Hindi lang para maging anak mo. Tinawag mo kami, Panginoon, upang ihulma ang kaparehas mo, Lord God.
ito sa Panginoon as a response bilang tugon sa kabutihan ng Panginoon. Lord God, that's our prayer. Yan po, Panginoon, ang panalangin namin. Yes, Lord, we glorify your name. Yes. Hallelujah. Panalangin po namin yun, Lord God. May you lead us. May you guide us, Lord God. And Lord, tinatanggap ka po namin. Holy Spirit, you're welcome. And we enthrone you, Jesus, sa aming mga buhay. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of war, we raise you up with our praise, Jesus. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of all, we raise you up with our praise. And as we worship in your throne, and as we worship in your throne, and as we worship in your throne, come Lord Jesus and take your place.
as we worship in your throne, and as we worship in your throne, and as we worship in your throne, come Lord Jesus and take your place. Yes, Lord. Tunay, Panginoon, na manguna ka. Tunay, Panginoon, na maghari ka sa buhay ng bawat isa. We enthrone you, Jesus. We proclaim that you are King. We proclaim that you are King of Kings, Lord God. We glorify your name, Panginoon. We glorify your name, O God. Your throne. And as we worship in your throne, and as we worship in your throne, come Lord Jesus and take your place. And as we worship in your throne, and as we worship in your throne, and as we worship in your throne, come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. Hallelujah. Tunay, Panginoon. Hari ka ng mga hari. That's why we enthrone you, Lord God. We lift you, Panginoon. Jesus. We proclaim that you are King. We proclaim that you are God. Lord, ito po ang tugon naming lahat. Dalangin namin, Panginoon, na manguna ka. Na maghari ka, Lord God, sa aming mga buhay. Maghari ka, Panginoon, sa aming pamilya. Maghari ka, Panginoon, sa aming simbahan. Lord, this is our response, Lord God. Sa kabutihan mo, sa faithfulness mo, Panginoon. Dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay sapat. Lord, sa'yo lamang po ang pinakamataas na papuri. Sa'yo lamang po ang pinakamataas na pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Sige po. Bless naman po natin ang ating mga kapatiran. Pwede po tayong umikot at makipagkamayan. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your word. It's your life. Oh, how glorious are you, Lord. It is your power. It was your cross. Rescue me and rescue me. Just a moment, grace, set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory.
Sige po. Maaari na pong umupo ang lahat. And sa pagpapatuloy po, inaanyayahan po natin si Brother Doms para po sa ating, para po sa salita ng Panginoon. Kumusta po tayo lahat? Alam ko, nainitan tayo, no? Buti na lang mayroong NCCF, medyo malamig-lamig yung ating aircon. Kaya medyo komportable tayo. Hallelujah. Bitin na bitin tayo kanina sa kantahan, ano? Parang marami pang gusto mag-worship, eh. Medyo nabitin lang. Pwede siguro natin ituloy yan mamaya. Amen. At parang 2 linggo na lang, tapos na yung month of May. Kaya tayo po ay magpapatuloy po doon sa series na pinag-usapan natin tungkol po doon sa call to discipleship. Alam ko, bugbog na tayo ng uso, Bugbog na tayo ng kasi-share ng ating mga leaders. Actually, si Pastor, di pa Pastor Boy. Hindi pa siya naka-line up doon sa Di ko alam kung hahabol pa sa June. Amen. So, glory to God. Naniwala po tayo na kung bakit tayo ay tinuturuan ng Panginoon dahil gusto niya tayong mas makapagbigay glory sa Kanya. Ang nais ko pong i-share ay sa Luke chapter 14, verse 25 hanggang 33. Pero 3 verse lang po yung pagtutukan lang po natin ng pansin. And hindi ko alam kung aabot tayo doon sa verse 33 na mas mabigat na sa hinihingi ng pagiging disciples ng Lord. Okay? Mayroon ba Tagalog dyan para mas maganda? Tagalog na lang tayo. Sa Luke chapter 14 po tayo, verse 25 hanggang 33. Ito po yung atin pong pag-usapan. Yan, wala po tayong tawag dyan, slides o TV, verse lang po. Okay, basahin ko po sa verse 25 ng Luke chapter 14. Ito po yung sinasabi yung parang pamagat pa lang, nakakatakot na eh. Pagpapakasakit sa hinihingi ng pagiging alagad. Nakakatakot na yung pamagat. Verse 25, sabi po rito, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi. Verse 26, hindi maaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasan ng sariling cross at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. 28. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon ngunit hindi naman may patapos, siya'y kukutyain ng lahat ng makakita sa kanya. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi na ipatapos. O sinong hari na magigipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti ko ang 10,000 niyang kawal ay may sasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Verse 33, gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang sarili. Tayo po lahat ay manalangin. Napagpalang Diyos, muli itinataas po namin ang iyong kadakilaan, ang iyong pangalan, ang iyong salita at ikaw po ang siyang patuloy na manguna, mangusap at kaugnayin mo kami, Lord, dito po sa mensaheng ito. We welcome you, Holy Spirit. Malaya po kayo na makapagturo, makapangusap
at kumilos sa amin. May your name we glorify, O God, in Jesus' name. Amen. Alam ko na ituro na ito ni Pastor Boy dati, itong verse na ito. Pero mayroon pa rin tayong mapupulot dito sa message na ito. At ito pong pinag-uusapan natin ay nung mga nakaraan, medyo mabibigat, yung tungkol doon sa mga binitawang message patungkol dito sa pagiging disciples ng Lord. Pero ito po, medyo light lang. Kasi alam ko, yung cross na binabanggit dito, hindi ito yung cross na binuhat ng ating Panginoon. Amen. Yung binuhat kasi yung pinasan ng ating Panginoon na cross, ito ay pagkabigat-bigat dahil yung kasalanan natin nandun, di ba? Yung cross na yon, nandun yung suffering, nandun yung talagang matinding paghihirap na hanggang kamatayan. Yun yung cross na nagligtas sa sangkatauhan. Kasama tayo doon. Amen. Pero itong cross na binabanggit dito sa verse 27, I believe na yung cross na ito, hindi ito ganon kabigat. Amen. Sabi niya, pasanin ninyo ang inyong krus at kayo sumunod. Pero bago po yun, sabi po sa verse 26, if anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brother and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. Yung mga hindi raw, sabi doon, yung mga, dito sa aking Bible, sabi niya, yung umiibig sa kanyang ama at inaasaw mga anak, mga kapatid, maging sarili niyang anak sa anak at buhay, ay hindi maaaring maging alagad ko, sabi doon ng Panginoon. Ilang araw ko nang tinatanong sa Lord yun, paano kaya ito i-share? Hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin niya. Pero ang bait po ang Panginoon, kasi kagabi, nung pauwi na ako, habang naglalakad ako diyan, habang iniisip ko, Lord, anong ibig sabihin nun, nung verse 26? Ang Lord po ay nangungusap. At binigyan niya po ako ng kalinawan dito sa verse na ito ng 26. Sabi dito, kung bakit binanggit ito ng Panginoon na kung ito, doon umiikot yung pag-ibig natin, ay hindi tayo magiging alagad ng Panginoon dahil, alam niyo po ba, sabi ng Lord, ito po ay nakasentro sa family. Amen. Nakasentro ito, makikita niyo, di ba? Ang umiibig ng higit sa ama, sa ina, sa mga kapatid, anak, hanggang sa sarili, ito ay nakasentro lamang sa kanilang pamilya o sa family. Amen. Hindi ganito yung programa ng Lord para sa atin. Kasi ang Lord ay mayroon sabi, di ba? Ibigin mo ang iyong Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng pag-isip at ng buong lakas. At pangalawa, ibigin mo ang iyong sarili, ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Ibig sabihin, may kapwa. So kaya pala hindi siya katanggap-tanggap sa Panginoon yung ganitong pag-ibig. Dahil ito'y umiikot lamang sa pamilya. Hindi yung masama na mayroon tayong family. Pero kung doon iikot yung ating pag-ibig, ito po ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Sabi po doon tiningnan ko ito sa ginugol ko po, ito po ay nakapaloob doon sa isang love, yung tinatawag na storge love. Doon pala siya nakapasok, hindi siya doon sa tinatawag na agape. Amen. So yun po, yung storge love, sabi niya, this is the natural affection and protective bond shared between family members such as parents, children, and siblings
While the exact root word storge is not explicitly written in the New Testament, its negative version astorgos, meaning unloving or lacking natural affection appears. Ito po ang nakakatakot. Binigyan niya ng warning. Sa Romans chapter 1 verse 31, sabi niya dito, kasi doon po nakapaloob yung tinatawag na yung storge love. Sabi doon sa Romans chapter 1 verse 31, ang sakit. Sabi niya, mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Ito pala yon. Yung pag-ibig na yon na umiikot lang sa pamilya, sabi dito, ito'y isang kahangalan. Sabi ang mga taxi, dahil walang kung baga wala siyang pag-ibig o kaya paglingap doon sa iba. Nakasentro lang sa pamilya. Alam ko ganito yung parang kultura ng mga Chinese, ano? Parang kultura ng Chinese, gusto nila kung sino yung kailangan kamag-anak nila kasi para yung kanilang ari-arian o kanilang yaman hindi mapunta sa iba. So parang ito yon storge love. So sabi ng Panginoon, kung ganito ang iyong pag-ibig, hindi kayo magiging karapat-dapat na maging mga alagad ko. Amen. Dahil may kapwa. Amen? Mayroon kailangan tulungan, mayroon kinakan-extend natin yung ating kamay doon sa iba. Hindi lang para sa pamilya. Nakuha po ba natin? So yun po, storge love. So sabi ng Lord, hindi kayo magiging mga alagad ko kung ito ang inyong yung iniibig lamang. Amen po. So pangalawa, sa verse 27, ito naman po, ang sino mang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Ito yung pong yung pangalawang nice pong i-share dito na pinapasyon ng Lord dito. Ito po, mayroon po tayong kanya-kanyang cross, di po ba? Mula nung tanggapin natin ang Panginoon, di ba? Mayroon tayong kanya-kanyang krus. Amen. Kung baga ito isang sign, isang tanda na tayo ay nakiisa sa Panginoon. Hello? Once na tayo'y tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon Diyos at tagapagligtas, yung atin pong mga buhay ay nakasalig na sa Panginoon. Sabi doon sa Ephesians 1 verse 13, tayo ay tinatakan o kaya sinilyuhan. So may sealed tayo ng Panginoon. Amen? Kaya nga sa atin nakikita yung ilaw. Tayo ay, sabi ng Lord, tayo ilaw. Tayo ay asin. Amen? And sa Galatians po, sabi roon, 3:26, dahil sa inyong pagkikipag-isa at pananalig kay Jesus, kayong lahat ay naging mga anak ng Diyos. Naging kabilang tayo doon sa mga anak ng Diyos. Amen. Tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Sabi po doon sa Ephesians 1 verse 5. So yun po, tayo ay mayroong marka ng ating Panginoon. At yun yung cross na sinasabi ng Lord na kailangan nating pasanin. Alam niyo tayo mga tao, minsan mga Kristiyano na, sabi ng Lord, pasanin ninyo ang inyong sariling cross. Pero madalas, gusto pa nating pasanin yung ibang cross ng iba. Di ba? Mayroon tayong sariling cross, gusto pa natin pakialaman yung cross ng iba. Nangingialam. Mahilig mangialam minsan yung mga tao. So, sabi ng Lord, pasanin ninyo ang inyong sariling cross. Kung saan tayo tinawag ng Panginoon, doon tayo. Amen po ba? So yun po, ang ibig sabihin ng cross na yun. Tayo ay nakatalaga sa Panginoon, tayo ay may tatak ng Diyos, tayo ay may kanya-kanyang pasanin,
Huwag nating kukunin yung pasa ng iba, maliban na lang, sinishare nila na mayroon silang mga problema, kailangan natin isama sa prayer. Pwede. Amen. Pero sabi niya, yung inyo muna ng mga cross. Yung kasunod po niyan, sumunod sa akin. Ito yung medyo mabigat na, I believe na ito isang ibang level na ito. Okay, tayo naging Christians, pero yung pagsunod, ito ay ibang level. Hallelujah. So yung cross ay yun po ay sign na tayo ay Christian, na tayo ay ilaw, na tayo ay asin, at higit sa lahat, tayo ay biyahing langit. Amen. Our citizenship is in heaven. Sabi po ron sa Ephesians chapter 2 verse 19, fellow citizens with the saints and members of the household of God. Ito pong follow me. I believe na ito po ay isang commitment. O kaya ito po ay isang gampanin na binibigay ng Lord. Pwede nating dalhin ang cross. Pero, kahit dala natin yung cross na yon, pwede naman tayong hindi mag-follow sa Lord. Hello? Maraming mga Christians ganun eh. Okay, Christians, pero yung sinasabing follow me, iilan lang yung sumusunod sa Panginoon. Tama po ba? Kaya nga sa dami-dami na sumusunod sa Panginoon, tumatawag sa Lord, may binanggit doon sa Matthew chapter 22 na sa dinami-daming tinawag, kukunti lang yung hinirang. Ibig sabihin, maraming gustong maligtas, maraming nagpapasa ng krus ng kaligtasan, pero yung sumusunod sa kalooban ng Panginoon, iilan. Amen. Iilan lang. Ito kasi medyo mabigat na yung level na ito ng pagsunod. Mayroon na itong mayroon na itong commitment. Mayroon na ito na kinakailangan niyang alagaan o kaya tungkulin na kinakailangan niyang gampanan. Amen po ba? And alam niyo, yung mga Christians, o yung ilang mga tumanggap sa Panginoon, pagdating dito sa hamon na ito ng pagsunod, yung iba ayaw na. Hindi lahat gusto ito. Amen. Gusto lang nila yung tinatawag na na simple life lang, simpleng buhay lang. Yung tamang saved na ako. Okay na siguro okay na ako sa support ministry. Okay na ako siguro doon sa doon sa counseling. Baka ito yung gifts ko, sa counseling na lang ako. Siguro doon na lang ako sa music. O kaya sa prayer. Pero yung mas mataas na level na hinihingi ng Lord, yung pagsunod, maraming ayaw. Hello? Sabi ng Lord, pasanin ninyo ang inyong cross at sumunod. Actually, yung isang mayaman na lumapit sa Panginoon na illustrate ni Kuya Jason nakaraan, yung sabi niya, Panginoon, paano ako magkamit ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Lord sa kanya, di ba? Ibenta mo ang lahat ng iyong lahat ng ari-arian at ipamigay mo sa mga duka. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Hindi niya kayang sumunod. Amen? Ang hirap kayang sumunod. Pero yung pagsunod na hinihingi ng Lord, hindi yung papasanin natin yung bigat ng cross. Hindi yun. I believe na mayroong ibinibigay ang Lord ng calling sa atin na yun ang dapat nating susundan o kaya gagawin. Amen po ba? At yung calling pong ito, hindi ito para pahirapan tayo ni Lord. Hello? Kasi pag binanggit yung cross alam ka agad, mahirap yun. Yung cross pong ito, yung calling ng Lord, hindi ito para pahirapan tayo. Mabait si Lord, amen.
Kaya nga gusto niya tayong maligtas eh. Ang Lord mapagpasensya. Hindi niya tayo tinawag para parusahan. Hindi niya tayo tinawag para ano ba yun? Yung maliitin. Yung bigat ng cross, tapos na yun. Amen. Tinapos na ng Panginoon yung bigat ng cross. Tinapos na niya yung hirap. Tinapos na niya hanggang kamatayan. At minsan lang yun. Minsan lang yung cross na yun na pinasa ng Panginoon. At hindi nais ng Diyos na yun ay dalhin natin. Amen. Kaya yung cross na ito ay responsibilidad na hinihingi ng Lord sa atin. Na bilang mga Kristiyano, mayroon tayong gampanin. Mayroon tayong mga calling ayon sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Gusto ng Lord na yun ang atin pong dalhin. Yun yung ating lakaran. Amen po ba? Sabi niya, it is finished. Tapos na. Tapos na yung mabigat na cross na yun. Hallelujah. So saan may tulad po itong pagtawag na ito ng Panginoon? Itong pagiging disciple. Sabi niya sa verse 28, alam niyo po ang Panginoon, pansinin niyo doon sa verse 27, sabi niya, ang sinuman. Hindi niya pinipilit. Hindi siya mapilit dito. Parang binibigyan niya ng choice yung tao. Pumili ka. Eto, susunod ka o hindi. Diba? Sa verse 27, ang sinumang hindi magpasan, so pwede mong di pasanin. Yung cross, pwede kang di sumunod. Pero sabi niya sa verse 28, sabi niya, kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, so ito yung ito yung sinabi ng Lord. Sabi niya, kung susunod ka sa Kanya, ito yung parang magiging halimbawa ng Panginoon. Ang sabi niya, kung ang isa sa inyo yung nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon. So, ganun po yung pagsunod sa Panginoon. Kahit ilang preaching yung marinig natin dito patungkol po dun sa pagsunod, di ba? Kung hindi po natin gagawin yun, kung hindi tayo mag-response doon, wala tayong magagawa. Ang Lord, hindi siya namimilit. Amen. Nasa atin po yung pagpapasya. Pero sabi niya, ganito yun. Kung nagbabalak ito, sabi niya, halimbawa, gusto mong sumunod sa Panginoon bilang maging disciple, sabi niya, tingnan mo muna ito. Kailangan mo munang umupo. Pag-aralan mong mabuti, planuhin mo. Kasi baka sa bandang huli, sumunod ka o sumunod tayo, tapos pagdating ng trials o testing, nag-give up tayo. Hindi ka na tumuloy. Diba? Huminto ka. Marami sa Bible nangyari nun. Actually, si Demas, isa sa mga binabanggit ni Apostol Paul dati. Pero sa bandang huli, si Demas, naging siya, humiwalay siya sa Panginoon. Iniwanan niya si Paul. Nagkaroon siya ng sariling priority. Iniwanan niya si Paul. Hindi na siya sumunod. So ayaw ng Diyos na mangyari ito sa atin. Na sa ating pagsunod sa Panginoon, huwag sanang humantong yung ganito. Sabi niya, na kung magtatayo ka ng tore at di mo gaanong naplano, at hindi mo napatapos yan, anong sasabihin ng mga tao? Kukutyain ka nila. Amen? Kukutyain ka nila, ganun din sa Christians. Pag hindi po tayo naging maingat sa ating pong pagsunod sa Panginoon, nakukutya na nga ang Lord sa Senado eh. Diba? Mayroon nagsasabi, huwag ka nang mag-quote ng verse, hindi naman nakikita sa iyo. Yun ang masakit na maging karanasan ng isang Christian. Pag hindi tayo naging maingat, amen, damay ang Panginoon. Nadamay si Lord. Kaya sabi niya, pag-isipan niyong maigi.
Kung hindi ka talaga tinawag na maging disciples ng Lord, hindi mo kayang sumunod sa Kanya, huwag nating pilitin. Hindi tayo pipilitin nila, Pastor. Amen po. Hello? Hindi nila tayo pipilitin. Dahil ang ating Panginoon mismo dito sa verse na ito, hindi siya namilit. Sabi niya, ang sino man, yung gusto na magpasan at sumunod, subiit. Pero kung hindi tayo pilitin ng Lord. Amen? So ang bait ng Lord, binibigyan niya tayo ng choice. Hallelujah. Tuloy po natin. Sa verse 31 and 32, sabi po rito, o ituloy po natin doon sa 29, baka may ilagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman may patapos, siya ay kukutyain ng lahat ng makakita. Nito sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi na ipatapos. Actually, marami nang ganun nangyari. Marami akong mga nakausap dati ng dating mga workers. Dating mga naglilingkod sa Panginoon, pero bumalik sa dati. Ang dami. Doon lang sa amin, sa area ng Damka. Nung time na madalas pa kami nagbabahay-bahay doon, umatin ako dyan. Sa GIL pa nga ako eh. Sabi niya, workers ako doon. Sabi ko, balik na po kayo. Ay, hindi. Ayaw na. So marami nang umayaw. Bumalik na doon sa dati, yung iba, nagtrabaho na lang, at iniwanan na yung gampanin nila sa Panginoon. Kaya salamat sa Lord. Mayroon po tayong mga pastor na talagang hanggang sa ngayon. Amen. Palakpakan natin si Lord sa buhay nila. May mga pastor tayo na talagang ilang taon na talagang naglilingkod sa Panginoon. Glory to God. Hindi sila sumuko sa mga hamon. Talagang yan ang tunay ng mga disipulo ng Lord. Amen. Sa biyaya ng Diyos. Kaya sila po ay nakatayo. Okay, tuloy po natin. Sa verse 31 and 32, sabi po rito, o sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung kung ang 10,000 niyang kawal ay may sasagupa sa kalaban na may 20 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Verse 33, gayon din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ano ba naman to? Lahat? Magaang ba yan, Kuya Doms? Sabi mo kanina, magaang yung krus. Tapos ngayon, sasabihin lahat, tatalikdan. Ito yung pinakamabigat na Una, magaang pa doon sa pag-ibig, Magaan pa doon sa pagpasa ng krus. Magaan pa sa pagsunod. Pagdating sa verse 33, tatalikdan ang lahat. Paano na lang? Paano na lang yung pangarap ko? Ano yung magiging future ko? Di ba? Sabihin ni Joseph, magandang lalaki pa naman din ako. Paano na lang kung tatalikdan ko lang? Aray. Ito pong verse na ito, ito po ay doon sa mga mahirap to eh. Ito po yung, I believe ito yung naranasan nila Apostol Pablo, sila Peter. Amen. Sa atin di pa yata dumarating yung ganito, Ito yung time na talagang, yung verse 33 na yan, ito yung mga apostol talagang totally hanggang dumating, hanggat umabot sila doon sa kamatayan, nag-serve sila sa Lord.
Pero nga sabi nga, nababanggit natin na huwag munang pag-usapan yung patay-patay. Dito muna tayo sa sa pag-attend muna tayo. Amen. So sabi ng Panginoong Jesucristo dito, sabi niya, sinong hari ang hindi mag-iisip kung mayroon siyang sabi niya, 10,000 tauhan at isasagupa niya doon sa 20 tauhan. Sabi niya, kung hindi niya kaya, sabi niya, kailangan niyang makipagkasundo o magpadala ng kanyang mapagpapadalahan ng mensahe na siya ay hindi lalaban. Dahil alam niya na sila ay mamamatay. Hindi nila kaya to. Alam niyo, lalo na tayo, nung time na hindi pa tayo tinawag ng Panginoon, o minsan nga, tayo, Kristiyano na tayo eh. Tayo pa rin madalas yung hari-harian sa ating mga sarili. Di ba? Tayo halos lahat ng nasusunod eh. Amen? So sabi ng Lord, kung gusto mong maging apostol ko, talikuran mo lahat. Fully surrender to, no? Kailangan natin makipagkasundo sa Panginoon kasi siya yung hari eh. Sa Kanya tayo, siya yung nagsasabi na gusto mong maging disciple, iwanan mo lahat, makipagkasundo ka, sabi niya, at sumunod. At syempre, pag tayo ay nakipagkasundo, kaya nag-surrender doon sa isang mataas sa atin, kung ano yung kanyang sasabihin, yun ang susundin natin. Amen. So, hindi na tayo yung nasusunod, kundi yung mas mataas sa atin. So, yun pong inihingi ng Lord sa atin. Yung talagang isurrender natin sa Lord ang kanyang sarili, ay ating mga sarili sa Kanya. Amen. So, mabigat ito. Mabigat yung ganitong calling. Maliban na lang nababaan tayo ng Diyos ng pagkatawag, hindi natin magagawa yon. Tulad ni Pablo, siya ay tinawag ng Panginoon. Dinig na dinig niya yung tinig ng Panginoon, kaya walang pag-aatubiling sumunod sa Lord. Sila Peter, nung tinawag sila ng Panginoon, automatic iniwanan nila yung kanilang trabaho, binigay nila sa Lord. Kung walang tinig ng Panginoon tayong maririnig, mahirap nating magawa yan. Maliban na lang, yun nga, tinawag tayo ng Lord. Amen. Naalala ko nung time na bago po ako nag-commit doon sa church, sa Damka, nagulat kasi ako eh. Biglang, nung hindi ako natanggap doon sa in-applyan kong trabaho, dali-dali akong pumunta doon sa church, and sinabi ko doon sa pastor namin na magko-commit po ako ng sa music ministry. Wala naman nagsabi sa akin eh. Basta nag-commit ako doon. Yun pala, 1991 yun, second week ng January, 1991. Yun pala bago mag-end ng 1990, last Friday ng 1990, mayroon palang nag-overnight prayer. May nagpi-pray, may 3 kapatiran kasama dati yung pastor namin doon na nag-overnight sila sa Luneta at numihingi sila sa Panginoon, Lord, magpadala kayo ng ng musicians dito sa church. Very specific yung prayer nila. Magpadala kang musicians, Lord. Lalaki. Single, sabi niya ganyan. Hindi pugi Wala tayo nun. Yun lang. Single. Sa kalalaki. Kaya nung time na sinabi ko yun doon sa pastor ne, sabi niya, tuwang-tuwa siya talagang, praise God, sabi niya. Kalapat kung paano yung mga dapat na gawin doon sa pagtatayo ng building. So napag-usapan po namin na hindi pala ganun kadali yung pagtatayo ng tore. Kaya sabi dito, it takes time. Kailangan mong upuan. Sabi yan, yung time na tinayo yung tore ng Babel, sabi niya, wala pang ginagamit na semento doon.
Di ba? Sabi niya, pinagpapatong-patong lang yun ng mga bato. O kaya yung tisa, o kaya yung granite. And sabi niya, doon sa pagpapatong-patong ng mga bato na yun, o kaya granite, o kaya tisa, sabi niya, hindi po pwedeng mayroon mga space. Sabi niya, kahit yung papel, hindi siya kayang isiksik mo doon. Dahil pagka mayroong space daw yun, yun ang magiging cause para hindi mabuo. May tendency na gumuho yung tore. Kailangan pantay. Hindi pwedeng dito lang mabigat at dito magaang. Dahil po pwede siyang mag-collapse. Ganon pala siya masalimuot yung pagtatayo ng tore. Kaya sabi dito sa so in-example ng Panginoon, sabi niya, kailangan niyang pag-isipang maigi. Amen. Ganon din sa pagsunod sa Lord. Pag-isipan natin maigi. Ipanalangin natin maigi. Lord, tinatawag mo ba ako? Lord, ito ba talagang pinapagawa mo sa atin? Dahil baka bandang huli, di ba, makutya tayo. Pati si Lord damay sa atin po mga magiging desisyon. Amen? Matatapos na po tayo. So yun po, kailangan po natin na tayo po ay magkaroon po ng paglalaan ng time sa Lord. At huwag po tayong magmadali. Amen. Huwag po tayong magpabigla-bigla kasi baka mapahamak tayo bandang huli. At yun po ay madadamay pati ang ating Panginoon. So yun po ang gusto kong i-share sa hapong ito. Hapon na ba? Umaga ba? Umaga. So yun po, yung 3 verse na binanggit ng Panginoon, yung tungkol sa pag-ibig, yung pag-ibig na wag lamang tayo nakasentro sa family, dahil ang pag-ibig na gusto ng Panginoon nag-extend pati doon sa ibang mga tao. Amen? At wag nating kaliligtaan na yung cross na yon, yung sign na tayo ay tinawag ng Lord, na tayo ay sa Panginoon, wag nating kaliligtaan na dalhin lagi araw-araw. Wag nating iiwan. Amen? At tayo po ay challenge ng Lord na sumunod sa Kanya. Amen po ba? So, yun po kasi yung ng disciple, sumusunod sa Lord. Ayaw niya na maging Christian lang tayo. Gusto niya na tayo ay maging follower o talagang disciples ng Lord. And yung sa sa verse 33, antayin po natin yung revelation ng Lord o yung tawag ng Panginoon. Dahil hindi po yan kadali na iiwanan natin ang lahat. Amen. So yun lang po ang gusto ko i-share sa inyo. Magandang umaga po. Let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami dahil muli mo kaming ni-remind, Panginoon, tungkol po doon sa pag-ibig. Nasabi nyo nga, Panginoon, na hindi kami magiging karapat-dapat sa inyo kung kami po ay umiibig lamang sa amin pong mga sarili at sa amin pong pamilya. Sinabi mo, Lord, na ibigin namin ang kapwa kagaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. And Lord God, salamat dahil kami ay isa sa mga tinawag mo. Thank you, Lord, sa silyo, sa pagtatak mo sa amin, Panginoon, sa bibigay mo, Lord, ng time sa amin. Kami isa sa mga niligtas mo, Ama. Hayaan mo nga, Panginoon, na masundan ka namin. Bigyan mo kami ng pusong masunurin, puso, O God, nagnanais na maparangalan ka sa amin po mga buhay. Father, we thank you. Ito mong i-bless, Panginoon, ang bawat isa. Ito ka, Lord, na kumilos sa simbang ito. At Lord, inihiling po namin, o banal na Espiritu, ang pagsama niyo sa bawat isa. Thank you so much, Father. We glorify you in Jesus' name. Amen. So yan po, magandang umaga.
Thank you po, Kuya Doms, sa paalala po muli sa atin. Sabi ng Kuya Doms, inaanyayahan daw tayo ng Panginoon maging followers niya. So, handa ba tayo? Handa ba tayong tubugon sa Panginoon? Amen, amen. Sige po. Tayo po ay dadako na sa... And welcome po sa ating lahat. And before po tayo mag-tithes and offering, meron po tayong first timer, kung pwede po, tumayo para po ma-welcome namin si Kuya Mike Hermoso. Sino po? Ayan, sige po, sabay-sabay po natin siyang batiin in 1, 2, 3. Welcome to NCCF. Ayan, may kakausap lang po sa inyo mamaya para po. Ayan, kanting oras lang po natin. So, ayan po, dadako na po tayo sa ating tithes and offering. Pakuha na lang po ng box po, para po sa pagbibigay. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Maraming salamat, Lord, sa salita na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. And Lord, sa pagkakataong ito, Panginoon, kami po ay magbibigay. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa kabutihan mo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa patuloy na provision mo, Lord God, sa aming mga buhay, sa aming mga pangangailangan, Lord God. Salamat, Lord, sa pag-meet, Lord. Salamat, Lord God, sa pag-abot sa mga pangangailangan namin sa pang-araw-araw, sa pangangailangan namin, Lord God, sa buhay namin. And Lord, as we give back to you, Lord God, ang aming ikapo, i-bless niyo po ito, Panginoon. And Lord, ito po ay tanda ng aming pasasalamat. Tanda po ito ng aming pagtitiwala sa inyo na ito po ay ibabalik niyo ng siksik-liglig at tumaapaw sa aming mga pamilya, sa aming, Lord God, mga trabaho. And Lord, we thank you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, pwede po tayong pumila po para makapagbigay. And habang nagbibigay po tayo, panoorin po natin ang ating weekly announcement.
Yan. Ayun po, meron po tayong sa music app po natin, recital na po mamaya. So, magpe-perform. Hindi po, ayan po, magpe-perform na po yung ating mga students sa mga inaral po nila sa mga nakaraang sessions. So, 2:30 po yun. And, ayan, mga youth, excited na ba kayo? Nagbabalik. Nagbabalik po ang ating youth camp. And sabi po dito, ang deadline ng ating registration ay sa May 31. So kung hindi pa kayo nakakapag-register, mag-register kayo. And kung hindi pa, tap nyo lang si Kuya Joleb. And sa payment naman, May 31 din. And ito ay sa CSBC Camp and Training Center sa Alfonso, Cavite. So, ayun, tinatawagan na po si Pastor Rady para po sa ating closing prayer. Amen. Good morning po. Pahabol pong announcement na bago meron daw pong konting salo-salo tayo after po ng service. Maghintay po kayo ng mga 1 oras at kalahati pa po. Amen. At paalala po, next week po meron po tayong inanyayahan na tagapagsalita. Bago po yon. Kaya po, inanyayahan ko po kayo next week. Huwag po kayong mawawala. Pakinggan po natin ang ating guest speaker next Sunday. Yan. Okay, tayo po lahat ay tumayo para po sa ating closing prayer. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah. We give you glory, honor, and praises and thanksgiving, Lord. Let us pray. Heavenly Father, in the name of our Lord Jesus Christ, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo. Salamat po sa iyong pagkilos, pagbaba mo sa aming kalagitnaan ngayong umaga. Salamat din po, O Diyos, na pinalakas mo ang bawat isa. At salamat din po na naranasan namin ang iyong presensya, lalo sa oras ng aming pagpupuri at pagsamba. Panginoon, inihabiling ko sa iyo ang bawat isa nandito ngayon, O Lord, sa magdaraan sa linggo. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila. Ilayo mo sila sa anumang karamdaman, sa anumang kapamakan. At patuloy na ang iyong pagkalinga ay sumaamin, Panginoon. At dalangin po namin na patuloy mong pagpalain ang bawat isa, O Lord, at mga may pangangailangan. Ikaw po ang kumatagpo sa kanila, O Diyos. Katagpuin mo ang kanilang mga pangangailangan na may mga karamdaman, Lord. Ikaw po ang magkaloob ng kagalingan. At ang mga nanghihina, ikaw po ang magpalakas, O Diyos. Inahabilin po namin sila sa inyo, Panginoon, at patuloy na ang wangis mo ay makitas po sa amin, O Diyos. Salamat po, Ama, sa iyong salita na aming napakinggan sa umagang ito. Salamat din po sa mga awitin, O Diyos, na nagpasigla sa aming pagpupuri at pagsamba. At Ama, inahabilin ko ang bawat isa, O Lord, ang iyong pagpapala at pag-iingat ay patuloy na sumama. Sa iyo po ang napagpurit pa. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Asumayin niyo po ang pag-iingat at pagsama ng ating Panginoon. God bless you po. Peace be with you.